Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mariing itinangging may kinalaman sa pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Maganda po yan ng kalaban ko. Wala kami nakuhang anything. Wala pong pinangako si Speaker. Mga kongresistang lumagda sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, itinanggi ang sinasabing kapalit ayuda. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado. Senate President Francis Escudero tiniyak na tatalakayin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte sa pagbabalik sesyon sa Hunyo. Ang iniimbestigahan natin dito is of course authentic na, no, yung papeles. May katunayan, may resibo pa. But yung contents, yun ang titingnan natin kung totoo yung mga nakasulat. Sindikatong namemeke ng impormasyon sa mga lehitimong government documents na huli ng mga otoridad. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nagsalita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa naging pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, kumonsulta rin ang kanyang anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa isinusulong na impeachment laban sa Vice Presidente. Ito ang balita ni Nel Maribuhok live. Nel, may kinalaman daw ba ang Pangulo dito sa pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Monica, mariing itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may kamay siya dito sa agarang pag-aakyat sa Senado ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, walang kinalaman dito ang ehekutibo. Sa kabila nito ay nakausap niya ang ibang mga mambabatas kabilang na si House Speaker Martin Romualdez ukol sa isyong ito. No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. Dagdag pa ni PBBM, kumonsulta rin sa kanya ang kanyang anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ukol sa impeachment. Ayon sa Pangulo, sinabihan lang niya ang kanyang anak na gawin kung ano ang kanyang mandato. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told you. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told you. I didn't know you'd be the first to sign, though. Hindi rin nakikita ni Pangulong Marcos na isang pagsuway sa kanyang itong mga nangyaring pag-usad dito sa impeachment complaint. Sa gitna ito ng kanyang pagtutol dito sa impeachment. No. I'm sure that the parties that filed the impeachment cases felt strongly about it, and despite my importunings and expressing my opinion that we really would rather not have the impeachment, they continue to do that. So it's not defined. Handa rin si Pangulong Marcos na aprubahan ang special session ng Senado kung ito ay hihilingin sa kanya para talakayin nga itong inihaing articles of impeachment. Ukol naman sa kritisismo ng kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na politically motivated umano ang impeachment, ayon kay PBBM, hindi na siya nasurpresa sa reaksyon na ito sa kampo ng mga Duterte.
At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Nel, hindi ba nakasulat sa ating saligang batas na oras na matanggap ng Senado yung impeachment complaint ay dapat aksyonan agad ito without delay? Pero sinabi na ni Senate President Chis Escudero na ito ay uumpisahan ng pagdinig pagkatapos na ng June sa pagbabalik sa June o sa Hunyo. Hindi ba ito maiko-consider na paglabag sa saligang batas dahil parang napatagal at hindi ba ito pwedeng gawing basihan ni Pangulong Marcos para magpatawag na special session? Walang binanggit si Pangulong Marcos ukol dyan doon sa ginagawang proseso ngayon ng Senado. Ang sinabi lang niya, ipapaubaya niya sa Senado kung ano yung magiging action dito sa inihaing articles of impeachment. Hindi siya makikialam. At nadinig na rin ni Pangulong Marcos yung posisyon ni Senate President Escudero ukol dito na ito nga ay maaaring matalakay sa pagbabalik session pa ng Kongreso sa Hunyo. So walang nabanggit naman ng Pangulo ukol dyan, Monica. Alright. Maraming salamat, Nel Maribohok, live mula sa Malacanang. Tiniyak ng Philippine National Police na mahigpit silang magbabantay sa mga inaasahang kilos protesta na ikakasa ng mga pabor at hindi sang-ayon sa impeachment kay VP Sara Duterte. Ayon kay PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, dahil isang politikal na proseso ang impeachment, walang papanigan ng PNP. Subalit sisiguruhin anya ng PNP na magiging mapayapa ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na kapag nagsimula na ang impeachment proceedings. Kaugnay nito ay nanawagan din ng PNP sa magkabilang kampo na bagamat sila ay may karapatang magpahayag ng kanilang mga saloobin, dapat lamang daw na isagawa ang mga ito sa maayos at mapayapang paraan. The part of the PNP, ang ating pong magiging papel will always be limited po sa maintenance po ng peace and order kapag may mga magsasagawa po ng mga protest and rally anywhere in the Philippines po, ay magpo-provide po ang PNP ng appropriate security coverage to make sure po na magiging maayos at mapayapa po yung mga posibleng mangyayari pong pagkilos with respect nga po dito sa impeachment nga po ng ating pangalawang Pangulo. Pinalawig pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunungkulan ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil. Ayon sa PNP, gugulin ni General Marbil ang dagdag na 4 na buwan sa pagsaayos ng seguridad para sa ligtas at payapang halalan sa Mayo. Wala naman itong malaking epekto sa promosyon ng ibang opisyal ang 4 na buwang extension ni General Marbil. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Because of his extension, ang commitment po niya hindi lamang po sa ating Pangulo, pati na rin po sa mamamayang Pilipino na ipagpapatuloy po niya yung serbisyong sinimulan po niya nung siya ay mag-assume po nung April na serbisyong profesional, may integridad. Payapa at may kredibilidad na halalan sa Mayo. Ito ang pangako ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, kasunod ng 4 na buwang extension na ibinigay sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ito'y isa sa katuparan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na kampanya ng pambansang pulisya laban sa loose firearms, private armed groups at criminal gangs upang hindi magamit ng mga tiwaling politiko. Bukod sa paghahanda sa eleksyon, ipagpapatuloy din umano ni General Marbil ang pagdisiplina sa mga pulis at paglilinis sa kanilang hanay. Itinanggi naman ni General Fajardo na mayroong malaking epekto sa promosyon ng matataas na opisyal ang 4 na buwang extensyon ni Chief PNP. One of the main consideration why yung service po ng ating Chief PNP ay na-extend po for at least 4 months is to make sure po na yung patuloy po nating ginagawang security preparation for election ay hindi po magkakaroon po ng biglang change of leadership at makakaapekto po doon sa ginagawa natin pong preparation for elections. Paliwanag pa ng General, prerogative ng Pangulo ang pagpili ng Chief PNP at maging ang extension nito.
Sa huli, sinabi ni Brigadier General Fajardo na suportado ng mga tauhan at opisyal ng pambansang pulisya ang pagpapalawig ng termino ni General Marbil. Si Marbil ay ika-30 PNP chief. Miyembro siya ng Philippine Military Academy Sambisig Class of 1991. Umupo siya sa pwesto noong Abril matapos ang retirement ni dating PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Si Marbil ay nakatakda sanang magretiro bukas, February 7, kasabay ng kanyang ika-56 na kaarawan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsumiti na ng guidelines sa Commission on Elections ang Philippine National Police kaugnay ng isinasagawang oplan katok ng mga pulis sa mga gun owners na expired ang lisensya ng baril. Ayon kay Police Regional Office 3 at PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, bukod sa guidelines, tuloy-tuloy din anya ang ginagawang pag-uusap o consultation ng PNP at COMELEC ukol dito. Ang binigay po natin sa kanilang kopya po ng guidelines ay yung pong inilabas in 2022 po at kagaya po ng ating explanation na bago pa lamang po tayo pumasok sa election period ngayong 2025 ay matagal na po natin ini-implement itong revitalize sa katok way back pa even prior to the enactment po nung reorganization po ng PNP ay meron na po tayong ipinatutupad talaga ng mga national program on firearms regulation. So with respect doon sa reservation nga po ng COMELEC na maaaring magamit po ito sa revitalize katok. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na inaasahan din nila na maglalabas ng bagong guidelines ang Directorate for Operations upang bigyang diin sa mga pulis ang dapat gawin sa pagsagawa ng oplan katok at hindi ito magamit sa harassment at pamumulitika. Kahapon sinabi ng COMELEC na humihingi sila ng guidelines sa PNP bilang safeguards sa pagsagawa ng oplan katok ngayong election period. Mahigit 2.7 billion pesos na halaga ng iligal na droga galing sa Pakistan ang nasabat ng mga otoridad sa Manila South Harbor nitong huling linggo ng Enero. Ayon sa Department of Justice, ang pagkakasabat sa bulto ng iligal na droga ay resulta ng magandang paggamit ng Intel funds. Ito ang balita ni Benedict Samson. Hindi lang yung agencies natin, kaming yung mga members ng Interpol, yung mga countries, ay nagkakaisa na kami lahat laban dito sa droga. Hindi lang mga otoridad sa Pilipinas, kundi maging ang foreign counterparts na ang magkakatulong laban sa illegal na droga. Nitong huling linggo ng Enero ay nakasabat ang National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency at Bureau of Customs sa Manila South Harbor ng nasa mahigit 404 kilograms ng shabu na may halagang aabot sa higit 2.7 billion pesos. Ayon sa NBI, January 16 na makatanggap sila ng impormasyon na may darating na shabu shipment sa bansa mula sa Pakistan na itinago sa mga karton ng noodles at custard. 5 suspect naman ang naaresto ng mga otoridad na pawang consignee, custom broker at facilitator. Layering ang tawag namin doon para hindi agad namin matumbok. Kaya naman tumagal ang aming presentation sa inyo ay kinuha pa namin ito isa-isa itong mga tao na ito and it took us time para makuha ito. They were subpoenaed by our custom kasi bago ma-inspection ito, these people should be around. Sinabi naman ng Department of Justice na ang pagkakasabat sa bulto ng illegal na droga ay resulta ng magandang paggamit ng confidential funds. Yung intelligence gathering, yung technical operations, logistical, security, and post-operations were funded by confidential funds. And this is just a very
very good example of how it should be used. Ayon naman kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., hudyat din anya ito na seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa iligal na droga. Malaki rin anya ang maitutulong kung kasama ang prosecutor sa laban kontra droga. Malaking halaga na kung may involvement ang mga prosecutor natin, dahil lalong napapalakas yung mga kaso na dahil nga doon may kumpiyansa talaga tayo pag nandun sa korte na papaabot natin to sa conviction. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Section 4 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng closing operation ng Department of Migrant Workers o DMW ng mga branch ng isang Japanese learning center sa bansa. Ito'y matapos mapag-alaman na iligal na nag-aalok ang naturang learning center ng iba't ibang klase ng trabaho sa Japan. Ito ang balita ni Van Alvarez. Training center are not supposed to hire and deploy at saka to enter into a tie-up relationship, more so to engage into any form of recruitment. Ipinahinto ng Department of Migrant Workers o DMW ang operasyon ng 5 branch ng isang learning center na nag-aalok ng Japanese language training sa mga nais magtrabaho sa Japan. 3 rito ay mga establishmento sa Mindanao, isa sa Calabarzon at isa sa Metro Manila. Ang operasyon ay resulta ng isinagawang mga digital surveillance ng Migrant Workers Protection Bureau o MWPB kung saan natunton ang naturang training center sa Facebook. Alam niyo po, ang social media ngayon, ang medium of illegal scam, no? Yung online scam kung tawagin natin na napakaraming nabibiktima. So very active po kami ngayon dyan at nakita namin na sila nga ay nagpo-offer ng trabaho. Pinuntahan po ng mga kasamahan natin at na-confirm natin. Sa inisyal na investigasyon ng ahensya, nakitang walang lisensya ang naturang training center na mag-recruit. Napag-alamang nang hihikayat din ito na mag-enroll sa kanila ng language training sa loob ng 4 na buwan na nagkakahalaga ng higit 33,000 pesos sa pangakong may naghihintay na trabaho sa Japan sa mga enrollee. Ayon sa DMW, modus operandi ito ng mga illegal recruiter sa panahon ngayon. Ang nangyayari po, nire-require nila, humahanap sila ng estudyante, humahanap sila ng prospective OFWs, sasabihin nila na may kausap sila. Actually, may tie-up sila na recruitment agency na lisensyado. At sasabihin nila na mag-aral kayo dito, magbayad kayo, kayo ay magte-training at kapag kayo ay nakapagtapos ng training, i-refer namin kayo sa isang agency na siyang magde-deploy sa inyo. Bawal po yun. Binigyan din ng Department of Migrant Workers o DMW na walang dapat na bayaran na kahit anong training ang mga nagnanais na maging overseas Filipino workers o OFW sa Japan dahil lahat ng ito ay sagot na ng kanilang Japanese employer. Pakiusap po natin sa mga kababayan natin ay pag kayo po ay meron ng employer at nasa Japanese language training hindi po kayo dapat ang magbabayad ng kahit piso. Aniya, una sa proseso ang pagkakaroon ng lehitimong employer bago pumasok sa iba't ibang klase ng training ang isang nagnanais maging OFW. Nagpaalala naman si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa patuloy na paglaganap ng mga illegal recruiter, lalo na sa digital platforms. Napakalakas ng anti-illegal recruitment laws natin. A mere offer is already a criminal offense without a license. So, dun tayo, tama si Yusek. Huwag na nating antayin na may mabiktima. Although, aalamin pa natin kung may nabiktima at ongoing yung may binibiktima na. So, we are taking a preventive tack on this so that wala na mabibiktima. Samantala, patuloy pa ang isinasagawang investigasyon sa naipasarang Japanese Training Center at maaaring humarap sa criminal case na illegal recruitment. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng mga kongresista na may kapalit na ayuda ang pagpirma nila sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi rin naman nila pine-pressure
ang Senado upang agad umaksyon sa inendorso nilang articles of impeachment. Ito ang balita ni Rosalie Cos. As one of the prosecutors, I won't point fingers to anyone. Na-transmit na namin sa Senado at we won't put pressure on the senator judges and we won't put pressure on the Senate to convene as an impeachment court. It's just that the Constitution provides for the trial shall proceed forthwith. Mariing itinanggi ni Cagayan de Oro 1st District Representative Lord Ansuan ang kumakalat na impormasyon sa social media na may kapalit na ayuda ang pagpirma niya ng yes sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga kongresista na lumagda sa reklamo, mula nang i-endorso nila ang articles of impeachment sa Senado, marami ng fake news ang kumakalat kaugnay nito. Kabilang na ang aligasyong may kapalit na ayuda o pondo ang kanilang paglagda sa impeachment complaint. Propaganda po yan ng kalaban ko. Wala kaming nakuhang anything. Wala pong pinangako si Speaker. Pinabulaanan din nila na diversionary tactics ang impeachment sa mga ibinabatong aligasyon laban sa 2025 national budget. This is not a diversionary tactic to avoid any issue. We continue to urge those who want to investigate other matters regarding Congress and the budget. Hindi nila totoo ang umano'y pamimilit sa mga kongresista para pumirma sa ika-4 na impeachment complaint. Dahil bago pa ang endorsement, nagsagawa na rin nila sila ng political party consultations. This was an independent action. We believe that's done faithfully and truthfully by each member, that they signified their intention and support of the impeachment complaint based on the merits of the case and nothing more. Kabilang sina Congressman Defensor at One Rider Party List Representative Rods Gutierrez sa 11 House prosecutors para sa nakaambang Senate impeachment trial ni VP Duterte. Nang tanungin naman kung sino ang mga tumulong sa pagbuo ng ika-4 na impeachment complaint, sagot ni Gutierrez. Well, from our understanding with the same parties, it would be our party leaders po. Samantala, bagaman naniniwala ang mga kongresista na dapat magsimula na ang Senado sa pagdinig ng articles of impeachment laban kay VP Duterte, iginagalang nila ang desisyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito ay matapos ipahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na sa June 2, 2025 na nila maaasikaso ang impeachment complaint na iniendorso sa kanila ng Kamara. So it's up to how the Senate will define and will act on the wordings of the Constitution na sinasabi po shall act forthwith. As far as we are concerned, we take that as immediate and urgent. Habang hindi pa sumasapit ang impeachment trial, paghahandaan ito ng itinagang House Prosecution Panel. Magsasagawa rin nila sila ng information campaign para malaman ng publiko ang proseso ng impeachment. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-adjourn man ang sesyon ng Senado kahapon, tiniyak ni Senate President Francis Escudero na tatalakayin ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa pagbabalik nila sa Hunyo. Ayon pa sa Senador, kung matuloy ang proseso ng impeachment trial, ay maaaring magpatuloy ito hanggang sa 20th Congress. Ngunit posible rin anyang mangyari na magkaroon ng special session habang nakabreak ang Senado. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Hindi namin ito mamadaliin, pero hindi rin naman namin ito labis na iaantala. Hindi kami magpapapressure kanino man na bilisan ito o i-delay ito. Gagawin namin yung trabaho namin ayon sa saligang batas bilang pagsunod sa tinatalaga nito at rules mismo ng Senado. Walang magaganap na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte habang nakabreak ang plenary sessions ng Senado. Ito ang tiniyak ni Senate President Francis Chis Escudero matapos na formal na mai-transmit sa Senado ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Paliwanag ng mambabatas, hindi ibig sabihin na pagkatanggap ng dokumento ay dali-dali nang maisasagawa ang mga proseso kabilang na ang impeachment trial. 2 buwan niya inupuan, pinag-aralan at binasa ng Kamara ang mga impeachment complaint sa tanggapan ng House Speaker para i-refer sa plenary at Committee on Justice. Ayon kay Senador Escudero,
Gagampanan nila ang kanilang tungkulin habang nakareses ang Kongreso. Kabilang narito ang pagrerepaso ng mga rules of impeachment, pagkakaroon ng judicial affidavits, hearing sa harap ng commissioner at pre-trial procedure. Ngunit bago maaksyonan ng anumang hakbang kaugnay ng impeachment court, kailangan pa anyang aprubahan ito ng mga miyembro ng mataas na kapulungan sa isang plenary session. Para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona, dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado. Sa taya ni Escudero, halos tiyak na aabot sa 20th Congress ang impeachment trial at ang magpapasya na rito ay ang bagong hanay ng senador sa kasunod na Kongreso. Tama ka na unang beses lamang mangyayari ito sa Pilipinas. Sa Amerika hindi. Pero sinabi ko rin na may pagkakaiba. May pagkakataon sa Amerika na tumawid na yung impeachment sa panibagong Kongreso. Pero ang pagkakaiba nga, 2/3 kasi ng senador doon ay naiiwan pa. Dito, 1/2. Pero tatawid ang pagiging Senate President kung hindi pa tapos ang kanyang termino tulad ko hanggang 20th Congress. So, gaya ng sabi ko kanina, may basehan tulad ng ibang collegial courts. Ayon pa sa senador, pwede ring magkaroon ng special session habang nakabreak ang mga regular na scheduled plenary session. Ngunit ito'y para lang sa mahalagang panukala na kailangang ipasa at hindi para mag-convene ang impeachment court. Granted po na may special session, halimbawa magkakasama na rin kayo. Yung possibility na matakel pa rin ito bilang sidelines halimbawa or kaya i-convene yung impeachment court po, pwede po ba yun? Posible. Posible, but that is a subject matter to be decided upon by the plenary. Kasi ang kapangyarihan ng Senate President ay i-agenda lamang ito. Yung ginagawa naming mga referral sa floor na walang nag-object, sa anumang oras pwede mag-object kahit sino. Kung matutuloy na ma-impeach at maalis sa pwesto si VP Sara, sinabi ni Senador Escudero na maaaring mag-appoint si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kapalit mula sa Kongreso na may edad 40 taon pataas. Kapag nakapili na ng nominado, ay pagbobotohan na ito ng Kongreso. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala ang isang constitutional law expert at profesor na maaaring aksyonan ng Senado ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte kahit pa naka-adjourn ang sesyon ng Kongreso. Paliwanag nito, hiwalay naman ang trabaho ng mga senador bilang mambabatas sa kanilang obligasyon bilang mga huwes sa isang impeachment case. Ito ang balita ni Dante Amento. The Senate will have to conduct a trial. They can do that immediately or they can do that after the election campaign, after the elections. Maaring magsagawa kaagad ng paglilitis ang Senado sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na naiakyat sa kanila kahapon. Ayon kay Dean Antonio Lavinia, constitutional law lecturer ng mga kilalang universidad sa bansa, kahit pa wala ng sesyon ang Kongreso o partikular ang Senado, maaari nilang talakayin o litisin ang kaso. Pwede anya sa susunod na linggo o sa loob ng 2 o 3 linggo. Okay lang yun na nag-adjourn sila kasi nag-adjourn naman sila as a legislative body. Hindi naman sila nag-adjourn as a impeachment body. Magkaiba yun Maaari rin naman na pagkatapos na ng pangangampanya o halalan, aksyonan ng mga senador ang kaso. Sa ilalim ng saligang batas, ang mga senador ang siyang magiging mga huwes o senator judge sa isang impeachment trial laban halimbawa sa isang vice-presidente. Dagdag pa ni Lavinia, napakaseryoso ng mga aligasyon o articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. So this is very serious. Hindi ito politika lang. Serious ito. VP Sara is accused of several crimes, di ba? Several grounds. Betrayal of public trust, culpable violation, everything from threatening the president.
inaasahang gugugol ng panahon ang paglilitis sa isang impeachment case. Kapag ang Vice Presidente ay na-convict o natulan ng Senado, bukod sa mapapatalisik ito sa pwesto, ay maaari na rin siyang tuluyang pagbawalan na makatakbo sa alinmang posisyon sa gobyerno. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang matinding pag-ulan ng snow sa baybaying dagat ng Japan na nagdulot ng pagkaantala sa mga biyahe sa tren at eroplano. Kinansela ng All Nippon Airways at Japan Airlines ang ilang flights at ilang train services sa Central Japan, kabilang ang isang express train na naapektuhan dahil sa yelo. Sa Gifu Prefecture, umabot sa 129 na sentimetro ang kapal ng snow na siyang pinakamataas na naitala, habang ilang lugar tulad ng Toyama at Niigita ay nakaranas din ng makapal na snow. May naiulat na mga nasawi, kabilang ang isang lalaki na nahulog mula sa forklift sa Toyama at isang babae sa Yamaguchi na nabagsakan ng puno dahil sa lumambot na lupa dulot ng snow. Nagbabala ang weather agency tungkol sa matinding paglamig at hindi matatag na kondisyon ng atmosphere na maaaring magdulot ng mabibigat na snowfall hindi lamang sa baybaying dagat ng Japan, kung hindi pati na rin sa bahagi ng Pasipiko na bihirang makaranas ng snow. Nasagi ng eroplano ng Japan Airlines na nagtataksi sa tarmac na Seattle-Tacoma International Airport ang buntot ng isang nakaparadang eroplano ng Delta Airlines nitong Miyerkules ng umaga. Ayon sa mga otoridad, nasagi ng kanang pakpak ng kararating lamang na Boeing 787 ng Japan Airlines Flight 68 ang buntot ng nakapark na eroplano ng Delta. Ang nakapark na Delta Airlines Flight 1921 ay naghihintay na lamang na matapos ang de-icing o pagtatanggal ng yelo sa exterior ng eroplano bago ang nakaschedule nitong paglipad. Inilipat sa ibang eroplano ang 142 na mga pasahero ng Delta. Wala namang naiulat na pinsala o nasaktan sa 172 na pasahero at 13 crew members mula sa Japan Airlines. Bawal na ang pagsali sa female sports ng mga transgender sa Estados Unidos. Ito'y matapos lagdaan ni President Donald Trump ang bagong executive order na naglalayong wakasan ang anyay war on women athletes sa bansa. Ito ang balita ni Carmela Marinda. From now on, women's sports will be only for women. Bawal na ang transgender athletes sa mga pambabaing sports. Ito ang nakasaad sa bagong executive order na nilagdaan ni President Donald Trump nitong Miyerkules, February 5. Sa ilalim ng kautusan, nagbigay babala si Trump sa mga paaralan at iba pang educational institutions. We're putting every school receiving taxpayer dollars on notice that if you let men take over women's sports teams or invade your locker rooms, you will be investigated for violations of Title IX and risk your federal funding. There will be no federal funding. Inaatasan din ang lahat ng government agencies na ipromote ang sex-based sports categories. Hinihikayat naman ang mga major at international sports organizations at governing bodies na isulong ang isang fair and safe policies para sa interes ng female athletes. Imumungkahi rin ng US President sa International Olympic Committee na particular ni endorse ang sex-based participation bago ang 2028 Summer Olympics sa Los Angeles, USA. Tumataas ang bilang ng mga hindi sumasang-ayon sa isang transgender na lumaban sa isang female sports. Sa isang Gallup poll noong 2023, lumabas na 69% ng mga Amerikano ang nagsabing dapat manatili sa aligned sex ang isang athlete. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ilang pangunahing news organizations sa India ang nais sumali sa kasong isinampa laban sa OpenAI dahil sa umunoy di otorisadong paggamit ng kanilang content. Kabilang sa mga media outlet na ito ang The Indian Express, The Hindu, NDTV at iba pa. Habang itinanggi naman ng OpenAI ang mga paratang at iginiit na sumusunod ito sa mga legal na pamantayan sa paggamit ng pampublikong datos. Ang kaso ng Asian News International laban sa OpenAI ay itinuturing na isang makasaysayang legal challenge na maaaring magkaroon ng malawakang epekto sa hinaharap ng paggamit ng copyrighted content sa AI models. Depende sa magiging hatol ng korte, maaaring humantong ito sa mas mahigpit na regulasyon at kasunduan sa lisensya para sa AI companies o sa mas malawak na kalayaan sa paggamit ng protektadong datos sa pagsasanay ng artificial intelligence. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang tawag mula sa Philippine National Police Bacolod City kaugnay sa isang lalaking sugatan sa pambubugbog. Isang lalaki naman sa Baguio City ang dinala sa ospital ng UNTV News and Rescue dahil sa pananakit ng ulo at pagkahilo. Ito ang balita ni Marvin Calas. Isang tawag mula sa Philippine National Police Bacolod City ang natanggap ng UNTV News and Rescue mag-aalas 3 kaninang madaling araw. Kaugnay ito ng isang lalaking sugatan sa pambubugbog na nasa Police Station 3, Barangay Mandalagan. Iniinda ng 49 anyos na lalaki ang pananakit sa bahagi ng kanyang noo at gasgas na natamo na kaagad namang nilapatan ng first aid ng grupo. Sinuri rin ng rescue team ang vital signs ng lalaki. Matapos malapatan ng pangunang lunas ang mga natamo nitong injury, hindi na ito nagpadala sa ospital. Isang lalaki naman sa Baguio City ang tinulungan ng grupo na madala sa ospital dahil sa nararamdamang panghihina nito pasado alas 8 kamakalawa ng gabi. Ayon sa pasyente, nakaramdam ito ng pagkahilo at nagsuka na sinundan ng matinding pananakit ng ulo at pagkahilo. Inassess ng rescue team ang sitwasyon ng pasyente, monitor ng vital signs at dinala sa Baguio General Hospital. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mapagkakamalang authentic na papeles at nagagamit pa sa mga tanggapan ng gobyerno pero peke ang impormasyon. Iyan ang modus ng isang sindikato na nahuli sa entrapment operation ng mga otoridad sa Maynila. Ito ang balita ni Ryan Lacarnale. Merong isang taong nagpapanggap and then ang sinasabi nila, kausap na nila yung PAOK and the immigration para po ma-release yung isang foreign national, so particularly a Chinese national. Huli sa entrapment operation ng magkasamang puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, Criminal Investigation and Detection Group at Armed Forces of the Philippines. Ang dalawang tauhan ng JRB Travel and Consultancy Services Incorporated sa Intramuros, Manila nitong Miyerkules. Kasunod ito ng natanggap na sumbong ng mga otoridad mula sa dalawang individual na karelasyon ng dalawang Chinese POGO worker na nahuli sa mga nakaraang operasyon. Nagpakilala umano ng mga tauhan ng PAOK ang mga suspect. Nangako na papalayain, aalisin sa immigration blacklist at pipigilang ma-deport ang kanilang mga mahal sa buhay kapalit ng malaking halaga. Nasa 900,000 at 1.1 million pesos ang nakuha sa dalawang biktima pero hindi napalaya ang mga Chinese kaya nagsumbong sila sa mga otoridad. This is a travel and visa consultancy firm based in Intramuros, Manila. The operation resulted in the arrest of Rosalie Bermas Bolaños and JB Espolong Nobleta for facilitating the release of government identification cards to foreign nationals. Kung sila po ay for deportation, wala na pong paraan kahit magbayad pa sila ng ganito kalalaking halaga sa kung sino po na nag-aalok sa kanila. They will have to face the consequences of their actions kung sila po ay nagpunta dito, nanatili at nagtrabaho ng illegal. Nakuha sa kanila ang iba't ibang dokumento at IDs na inisyu ng iba't ibang sangay ng gobyerno.
gaya ng passport, BIR-tin, PSA document gaya ng birth certificate at marriage certificate, Bureau of Immigration documents, driver's license, DOLE alien permit employment ID, NBI clearance at passport. May mga dokumento din nakahalintulad sa kaso ni dismissed Banban Mayor Alice Go na ang nasa larawan ay isang foreign national pero ang pangalan sa kanyang birth certificate ay Pilipino. Lahat ng kanyang dokumento hindi kakikitaan ng pagiging peke o pwedeng sabihing authentic. May resibo at official seal pa ng mga ahensya ng gobyerno kung saan kinuha. Ngunit kung babasahin ang mga nakasaad na detalye, kahina-hinala. Ang iniimbestigahan natin dito is of course authentic na, no, yung papeles. May katunayan, may resibo pa. But yung contents, yun ang titingnan natin kung totoo yung mga nakasulat. Ito obvious naman kaya malakas pa ang loob nila kasi mga contacts nila sa mga agencies, not only in BI but in other agencies like PSA, sa LTO, siguro nag-i-exist pa rin. Nandun pa din. They only lied low pag mainit. Pag nakaramdam sila ng maluwag, tira na naman sila. Kaya makikipag-ugnayan ng PAOK sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mas malalim na investigasyon tungkol dito. Ayon sa PAOK, noong nakaraang taon pa nila minomonitor ang grupo. Subalit, naglaylo ang mga ito nang magsagawa ng investigasyon ng Senado at naungkat ang mga peking dokumento ng mga dayuhan sa bansa. Because during that time, the Senate is already conducting investigation as to the ito nga, yung mga naglalabasan na mga PSA documents and passports bearing mga Chinese foreign nationals pero using Philippine passports. Karamihang biktima nila ay mga dayuhan at mga asawa nito, lalo na yung mga may problema sa kanilang pananatili sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration, blacklisted din sa BI ang naturang travel agency. So they used to have an accreditation but April 2024 nakansela po ang kanilang accreditation at naban yung babaeng subject sa pagpasok po sa ating opisina because of previous violations. Natuklasin din ng PAOK na mayroon ng subpina ang isa sa mga biktima sa kasong estafa noon pang nakaraang taon. Nahaharap sa iba't ibang kaso ang mga suspect gaya ng robbery, extortion, usurpation of authority, estafa at grave coercion. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinade-deport ng Bureau of Immigration ang nasa 57 pang foreign nationals na kasama sa isinasagawang crackdown sa mga dayuhang manggagawa ng mga ipinasarang Filipino offshore gaming operators o POGOs. 46 dito ay Chinese nationals habang ang iba ay taga Malaysia, Myanmar at Vietnam. Sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Villado na muling pinagtitibay ng ahensya ang kanilang zero tolerance laban sa mga dayuhan na nagsasamantala sa mabuting pakikitungo sa bansa sa pamamagitan ng mga iligal na aktibidad. Nabawasan pa ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong December 2024 mula sa 1.66 million noong Nobyembre. Bumaba ito sa 1.63. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito na ang pinakamababang unemployment rate ng bansa mula noong 2005. Ito ang balita ni Jed Neresina. Mga subsectors na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Disyembre 2024 sa Disyembre 2023 ay ang mga sumusunod. Agriculture and Forestry may bawas na 1.56 million. Sa kabila ng pagtaas ng employment rate sa huling buwan ng taong 2024, nakapagtala pa rin ng Philippine Statistics Authority ng pagbaba sa ilang mga sektor gaya sa agriculture and forestry. Ayon kay PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, ang malaking pagbaba sa bilang ng employed sa agriculture and forestry ay mula sa growing of paddy rice, planting, transplanting at ibang related activities kasama na rin ang hog farming.
At ito ay talagang galing doon sa growing of paddy rice, mga kalahating milyon. Ang estimate natin, 557,000. Tapos yung mga engaged doon sa planting, transplanting, and other related activities, 424,000 ang bawas. At yung hog farming, ito yung top 3, 236,000. Paliwanag ni Yusek Mapa, ito ay dahil sa iba't ibang kalamidad at sitwasyon na talagang nagkaroon ng malaking epekto sa sektor ng agrikultura. Ang isa, of course, nagkaroon tayo ng typhoon. May impact yun, October, November. While December was slightly better than the first 2 months, of course, may effect yon. Kaya nagkaroon tayo ng problem doon sa ating employed, ibig sabihin may reduction tayo sa palay. Doon naman sa hogs, of course we have ASF. So yun yung mga factors kung bakit. Sinundan naman ito ng manufacturing na nabawasan ng higit 300,000 na mga mayroong trabaho o negosyo. Samantala nanguna naman ang transportation and storage subsector sa nagkaroon ng may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo. Yung galing sa transportation and storage, kadalasan, karamihan dito ay doon sa passenger transport by road. And sa tingin ko ito ay effect talaga ng ating holiday season, kasi ang malaki dito yung sinasabi ko kanina, airport shuttles, so yung mga dumarating, mga taxi cab. So that's mainly due to activities related to the holidays. Sa tala ng PSA, 96.9% ang employment rate nitong huling buwan ng 2024. Bahagya itong mas mataas kumpara sa 96.8% noong Nobyembre ng kaparehong taon. Samantala, bumaba sa 3.1% o 31 sa kada 1,000 individual ang naitalang unemployed o bilang ng nasa labor force na walang trabaho o negosyo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag gastos lamang sa mga car owner kung magbabayad pa sila para lamang dumaan sa EDSA, kaugnay ng panukalang magpatupad ng congestion charge dito dahil hindi naman nasolusyonan ang traffic. Ayon naman sa isang Sustainable Mobility Advocate Group, ang congestion charge at ipinatutupad na sa ibang bansa at meron itong magandang epekto sa trapiko. Ito ang balita ni JP Nunez. Parang hindi kasi ko pabor kasi dagdag na naman sa sa gastos. Tapos ang una, mahal yung gasolina. Kumbaga kumukonsumo na nga sa traffic ng gasolina. Tapos panibago pa sa gastos yung yung bayad sa EDSA. Wala, dapat libre na lang yan. Useless din. Dagdag gastos. Doon na papasok yung dagdag gastos talaga. Kasi wala kang masisave. Traffic din para saan pa yung binayaran mo din. Dagdag gastos para sa mga car owner na gumagamit ng EDSA ang panukalang maglagay ng congestion charge dito para mabawasan ang traffic. Patuloy na anilang tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo tapos sasabayan pa ng bayad kapag dumaan sa EDSA na para sa kanila doble pasakit sa mga may sasakyan. Ayon sa ilang car owner, mas pinipili pa rin nilang gumamit ng sariling sasakyan kaysa mag-commute dahil sa convenience nito. Problema din kasi ang public transport natin. Kunyari, halimbawa, ala naman silang pupunta sila sa trabaho, magdadalawang sakay pa, 3 sakay, o kung minsan 4 na sakay pa sila. Kung may sasakyan, diretso na sila. Saka mas control nila yung oras pag may sarili kang sasakyan. Ipila ka pa, maglalakad ka pa, tapos palipat-lipat ka ng pagsasakyan mo na sa, halimbawa, tricycle, jeep, tapos MRT, ganyan. Maglalakad ka talaga. Unlike pag meron sasakyan, mula sa bahay mo, biyahe ka na, diretso biyahe ka na. Sa ngayon, mayroong mga lugar sa ibang bansa na nagpapatupad ng congestion charge, gaya ng Singapore, London, Stockholm, Milan, Gothenburg at New York City. Usually, an area will be cordoned off, tapos maglalagay sila ng mga parang yung what they call yung sensors para kung pumasok yung kotse sa loob ng yung restricted zone, dapat magbayad ng additional charge or fee
na parang toll. Ayon sa co-convenor ng MUBAS 1 Coalition na si Robert C., sa ibang mga bansa ay naging epektibo ang congestion charge kaya pabor sila kung ipatutupad din ito sa Pilipinas. Kailangan din talagaan niyang limitahan ang paggamit ng mga kalsada upang hindi ito tuluyang magsikip. Kaya kung may bayad ang pagdaan dito kagaya ng plano sa EDSA, tiyak na bababa ang volume ng mga sasakyan. Sa ganitong sistema, bagaman dagdag gastos sa iba, ginhawa naman ang maidudulot sa mga handang magbayad. Wherever this has been implemented, maganda ang mga results. So it reduces the volume of vehicles, it makes public transport operate more efficiently, it enables emergency vehicles to move around without obstacles, and it actually will also improve yung general urban environment. Sa pananaw ni C, maaari namang maipatupad ang congestion charge sa EDSA, pero dapat munang magkaroon ng pagbabago sa kaisipan ang mga bumabalangkas ng patakaran. Kailangan anya na maikonsidera din ang iba pang active infrastructure kagaya ng bike lanes at maayos na walkways para mabawasan ang gumagamit ng mga pribadong sasakyan. Too many of our decision makers, what we would say is parang very car-oriented pa rin yung mindset nila. Yung that the only way to have dignified travel is if you travel in a car. We have to change that by making public transport, walking and cycling safe, convenient, and high quality. Sa naunang pahayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, hindi pa naman agad maipatutupad ang congestion charge sa EDSA at nananatili pa itong suwestyon sa ngayon. Ang ating Pangulo po mismo ang nagsabi na pwede lamang yan kung may alternatibo na, kung efficient na yung mass transport natin. Kasi kung magcha-charge ka tapos wala namang option yung ating mga kababayan na gumamit ng public transport, dahil mahaba ang pila, parang hindi pa po timely. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipatutupad na sa buong bansa ang maximum suggested retail price ng bigas. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na hindi malulugi ang mga magsasaka sa bilihan ng palay ngayong umiiral ang food security emergency. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Beginning February 15 naman, it will be implemented na nationwide. Hihigpitan pa ng pamahalaan ang pagbabantay sa presyuhan ng bigas. Ayon sa Department of Agriculture, simula February 15 kasi ay paiirali na sa buong bansa ang maximum suggested retail price sa bigas. Ayon sa DA, ang unti-unting pagbaba ng taripa sa bigas mula 35% hanggang 15% na lamang ang pangunahing dahilan ng pagbaba rin ng presyo nito sa merkado. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, dahil sa magiging adjustment sa mga probinsya, papayagan naman na ipaubos muna ang mga natitirang bigas na nakuha ng mga retailer sa mataas na presyo. We are okay with that. Kung nakuha talaga nila na mahal yun, okay lang naman yun. But definitely continuous. Regularly mag-iikot kami sa mga family. Ayon sa Department of Agriculture, nagsimulang tumaas ang inflation rate sa bigas noong July 2023. Pero dahil sa tariff reduction, kaya nagkaroon ng unti-unting pagbaba sa presyo nito. Ngunit dahil sa mabagal na pagbaba ng presyo ng bigas, kaya nagkaroon pa rin ng deklarasyon sa food security emergency. Kahapon, epektibo na ang 55 pesos MSRP sa kada kilo ng imported rice na 5% broken o yung may nakahalong durog na butil sa lahat ng pamilihan sa National Capital Region. Ayon sa DA, dapat ay wala nang makikitang mas mataas kaysa sa 55 pesos sa mga palengke, kaya naka-close monitoring ang ahensya upang masiguro na masusunod ang ibinabang MSRP. Now, NCR muna pa rin yung implementation ng 55 pesos na MSRP for imported na bigas na classified as 5% broken.
Target din ng DA na mas mapababa pa ito sa 49 pesos kada kilo hanggang sa mga susunod na linggo. Samantala sa panayam naman ng UNTV sa NFA, tiniyak ng ahensya na hindi malulugi ang mga magsasaka sa bibilhin nilang supply lalo ngayong umiiral ang food security emergency sa bansa. Ito ang tugon ng ahensya upang pawiin ang pangamba ng mga magsasaka gaya ng Federation of Free Farmers. Hindi naman po nagtalaga po ang NFA ng pamantayan sa pagpresyo ng palay. Ito po yung ating pricers program. Sa taon na 2024 nakapamili po tayo sa average price na 27.34 pesos. Sa ngayon po namimili ang NFA ng 21 to 23 pesos kada kilo. Paniniguro ng NFA na nasa tamang level ang presyo ng palay para manatiling may kita ang mga magsasaka kasabay ng pagtitiyak na sapat ang buffer stock nito na maaaring bilhin ng DA habang ipinatutupad ang food security emergency. Ito po ay sapat upang tugunan ang pangangailangan ng DA upang makapagbenta ng mas murang bigas na tinatayang aabot naman ng 150,000 metric ton sa loob ng 6 na buwan. Ayon sa NFA, sa darating na mga araw ay magsisimula na ito ng pagdidistribute ng mas murang bigas na bibilhin ng mga LGU sa halagang 32 pesos per kilo na ibebenta naman sa mga pamilihan ng 35 pesos per kilo. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan ng Department of Agriculture ang importasyon ng pula at puting sibuyas upang mapanatiling mababa at matatag ang presyo nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na asahang darating ang mga ito sa susunod na 2 linggo. Ayon sa kalihim, ayaw na niyang mangyari ang naranasan noong 2022 kung saan umabot sa 700 pesos ang kada kilo ng sibuyas unsod ng shortage dulot ng naantalang pag-aangkat. Kinumpirma ni Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP spokesperson Eric Apolonio ang pagbagsak ng isang private aircraft sa barangay Malatimon, Ampatuan, Maguindanao del Sur ngayong hapon, Pebrero 6. Napag-alaman na isang Raytheon Beechcraft King Air 300 na may tail number na N349CA ang naturang aircraft. 2 napaulat ang nasawi habang nadamay naman ang isang alagang kalabaw sa insidente. Gayunman, patuloy na inaalam ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Sumailalim na sa feed formulation training ang 15 swine farmers sa Daraga Albay para makabuo ng tamang nutrisyon para sa mga alagang baboy. Nakumpiska naman ng mga otoridad sa isang residential house sa Binyan City, Laguna ang mga expired products. At sa Negros Oriental, nakahanda ang Philippine Marine Mammal Stranding Network o PMMSN na ibahagi ang kanilang kaalaman sa mga tamang protocols sa marine mammal stranding kaugnay sa napabalitang may 8 dolphins ang namatay matapos maantala sa karagatang sakop ng lalawigan. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Albay, sumailalim ang 15 swine farmers mula sa iba't ibang barangay ng bayan ng Daraga sa feed formulation training. Layunin nito na palawakin ang kaalaman ng mga swine at hog farmers sa pagbuo ng sustainable feeds gamit ang iba't ibang sangkap na madaling matagpuan upang makatipid ang mga ito sa presyo ng mga commercial feeds. Ayon kay Peter S. Nantes, Livestock Inspector 1 Agriculturist mula sa Albay Veterinary Office o AVO, ang naturang pagsasanay ay makatutulong upang mas mabigyan ng tamang nutrisyon ang mga alagang baboy. Sa Laguna, kinumpiska ng Business Permits and Licensing Office o BPLO, Binyan City, Laguna kasama ang PNP Binyan ang mga expired na food products sa isang business establishment gabi ng February 4. Sa tulong ng concerned citizen, nadiskubre ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Binyan na nire-repack ang mga kontaminado at expired na pagkain saka ito ibinebenta. Karamihan sa mga ito ay gatas, dilata, mga chocolate at pagkain pambata.
mahaharap sa kasong paglabag sa violation of Consumer Act of the Philippines at Food Safety Act of 2013 ang may-ari ng establishmento. At sa Negros Oriental, nakahandang pangasiwaan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Negros Oriental ang pagsasanay sa marine mammal stranding. Ito ay kasunod ng napaulat na may 8 pantropical spotted dolphin ang namatay sa kanilang lugar matapos maantala sa dalampasigang sakop ng Tanhay City at Bais City. Napansin ng mga otoridad na may kakulangan sa koordinasyon sa mga tumugon sa insidente na nagresulta sa magkakaibang ulat tungkol dito. Ayon kay Florencia Mepanya, Provincial Chief ng BIFAR, pangungunahan nila ang training subalit kinakailangan nila ng suporta buhat sa mga eksperto sa marine mammal stranding bilang resource speakers, bukod pa sa iba pang pangangailangang lohistikal. Binigyang diin ni Mipanya ang pangangailangan ng isang nagkakaisang pagtugon mula sa mga local government unit o LGU, mga ahensya, pribadong sektor at mga komunidad upang matiyak na masusunod ang tamang protocol sa marine mammal stranding. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinasaayos na ng Commission on Elections Negros Island ang alternative polling places ng evacuees ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa COMELEC, may ilang lugar na silang tukoy na pagtayuan ng mga makeshift voting center. Ito ang balita nila Lane Moreno. Na-identify na kami sa alternative or contingency polling places in case nga ang among polling places nga gin-usay as evacuation or hindi mausay because of the eruption. May na kami alternative or contingency polling place nga nakapipara kadaay. Pinaghahandaan na ng Commission on Elections Negros Island ang magiging senaryo ng butuhan sa mga lugar na naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ito ay kung mananatili pa rin sa evacuation centers ang mga botante o kung itataas man sa Alert Level 4 ang bulkan. Posible kasing hindi magamit ng polling centers ang mga paaralan dahil puno ng mga evacuees. Ayon sa COMELEC, makakaboto pa rin naman ang mga evacuee pero may ilang adjustments lang na gagawin. Kabilang na ang pagtatayo ng mga alternative polling places gamit ang malalaking tents. Ayon sa COMELEC, nasa 20 heavy-duty tents ang itatayo nila sa mga ligtas na lugar. Ilalapit na rin nila sa mga evacuation center ang mga makeshift polling places para hindi na mahirapan ng mga botante. Kabilang sa mga boboto sa mga temporary voting places ay ang mga residenteng inilikas mula sa La Castillana, Bagos City, La Carlota City, San Carlos City, Pontevedra at Moises Padilla. May ikipagtulungan din ang COMELEC sa mga lokal na pamahalaan para sa paggamit ng mga government vehicles na maghahatid sundo sa mga boboto. Ang ibang evacuees na inilikas sa ibang bayan ay ibabiyahe sa ibang mga polling centers na maaari silang bumoto. Pansamantalang ililipat din ng COMELEC ang kanilang mga opisina at paglalagyan ng election paraphernalias. We will be clustering polling places also in case nga tadamo LGUs nga ma-involve sa sila nga evacuation site per barangay actually. Magsasagawa naman ng voters information dissemination ang komisyon para ma-notify ang mga botante kung saan sila boboto. Sa tala ng Office of Civil Defense, 18,000 individual ang inilikas dahil sa pagsabog ng bulkan. Kinoconsolidate pa ng komisyon ang bilang ng mga naapektuhang botante at mga paaralan na hindi muna magagamit sa araw ng halalan. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wild ending ang nangyari sa do-or-die game ng PhilHealth Consulta at Judiciary Magis sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 11 kahapon. Kinapos naman ang firepower ng PNP responders para patumbahin ang SSS Pension Boosters para semifinals ticket. Ito ang balita ni Bernard Danis.
Tulala na lamang ang purple jersey Judiciary Magis sa nakakaiyak na buzzer beater 3-point shot na pinakawala ni Jervy Glorioso ng PhilHealth Consulta. 3. Oh! Yo! Glorioso! Oh! And look at the heartbreak of the Judiciary. Ito na sana ang pagkakataon ng Judiciary para makatungtong muli sa semis at eventually sa finals para sa pinapangarap na third championship title. Pero hindi yan pinayagan ng PhilHealth sa kanilang do-or-die match-up sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 11 sa Amoranto Arena sa Quezon City kahapon. First quarter, kontrolado ng Magis ang momentum, humataw agad ng 9 points si Verve na Obra, kaya naman lamang sila ng 8 points, 13-21. Second frame, double-digit na si Chester Tolomia with 12 points. Buhat ang Judiciary sa 12-point advantage, 25-37. Third kanto, nag-adjust ang PhilHealth at kinontrol ang rebound. Bumanat ang Consulta team ng 24-12 run, deadlock at 49 points. Eto na, fourth and final quarter. Umangat sa 8 points ang abante ng Judiciary after 4 minutes, 54-62. Subalit unti-unti ang tinibag ng PhilHealth hanggang sa maagaw ang abante. Last 1 minute and 19 seconds, 63-62. Last 1 minute and 2 seconds, pumasok ang tres ni Frederick Salamat. Balik sa Judiciary ang kalamangan, 63-65. To the side we go. Salamat wide open. Yes! And that's offensive. Last 20 seconds, tila agawan ng buko sa tindi ng pressure ng bakbakan. Inbound ang PhilHealth at last 7.8 seconds at dito na nangyari ang game-winning shot ni Glorioso, courtesy ng pasa ni Ian Maso. Maso and company pick it up. 3. Oh! Yo! Panalo ang PhilHealth Consulta at aabati sa semis sa final score na 66-65. Best player of the game sina Jervy Glorioso na kumamada ng 13 points, 7 rebounds, 3 assists at 2 steals. At si Alex Noriega na kumabig ng 14 points, 7 boards at 3 blocks. Grabe, sobrang overwhelmed. Grabe, sobra talagang hindi ako makapaniwala na nadaan namin sa tiyaga para makuha yung panalo. Knowing team ng Judiciary talagang malakas eh. So ang nasa isip na lang namin, ibaba talaga yung lamang nila kasi medyo naunahan kami ng malaking lamang. Ang play namin is mababa lang yung lamang. Yun lang, and then nakuha namin unti-unti. Hanggang sa coming from behind, ayun, nakuha namin yung panalo. Inisip ko na lang talaga simula pa nung linggo na kami ang pangatlong team na manggagaling sa bracket A. Kaya ayun, nagawa naman namin. Makakalaban ng PhilHealth ang Ombudsman Blockbusters sa Best of 3 Series sa semifinals na magsisimula sa Miyerkules, February 12 sa Amoranto Arena sa Quezon City, alas 4:30 ng hapon. Mas napaaga naman ang rematch ng defending champion Agriculture Food Masters at Season 10 runner-up SSS Pension Boosters. Magtutuos ang DA at SSS sa first game sa Miyerkules, alas 3 ng hapon para sa kanilang Best of 3 series sa semis. Yan ay matapos patumbahin ng Pension Boosters ang PNP Responders sa kanilang win-or-go-home battle sa quarterfinals kahapon na nagtapos sa final score na 95-88. Dinomina ng Pension Boosters ang Responders sa pangunguna ni Glenn Bolocon na tumikada ng 21 points at 8 rebounds. Nagambag naman si Maki Escalona ng 17 points at si Listian Amparado ng 15 points. Habang sa PNP Responders, nanguna naman sa opensa si Anton Tolentino with 17 points, Michael Damiao with 16 points at si Richard Villanueva na may 12 points.
kinabahan din kami. Kaya pinagandaan din namin ng todo itong PNP. Hard work yung gagawin namin, practice, paghahanda namin yung DA. Kung ano yung lapses namin nung last season, gagalingan namin ngayon. Mag-uwi pa rin ng cash prize ang PNP responders at judiciary magistrates para sa kanilang beneficiary kahit nagpaalam na sila sa liga. Per Daddy's UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman po ang mga komentaryo ng ating mga kausing ngayong araw po ng Huwebes. Yan. Hingil po dun sa illegal recruitment, sabi po ni Sel Ordanyes, dapat bago ka maniwala sa mga agency, alamin mo kung legal ba ito o registered ang ahensya at konektado sa government. Yan. Sabi naman ni Melski, asukin natin yan tungkol ito doon sa congestion ba ito sa EDSA? Oo, ang sabi niya, sana nga maging effective yung congestion charge kung ipatutupad sa EDSA para sa kaluwagan ng traffic flow sa EDSA. Salamat po at shoutout din sa atin pong mga kausi na sina Henry Nebreja, Ellen Hernandez at Arthur Camba. Gayon din kina Sylvie Nilios, Ramon Raffer at Alfonso Martinicio. At mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ganyan din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit 33:11 na nagsasabi, ang payo ng Panginoon ay nanganayong matibay magpakailanman, ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-saling lahi. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.